Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay labis ang gulat ni Shai na muling makita si Leonard. Hindi niya inaasahan na susundan pala siya nito sa ibang bansa. Kaya nga lang kailangan pa magdoble effort ni Leonard dahil nga hindi pa rin siya napapatawad nito. Ano pa kaya ang sunod na mangyayari? Ating tunghayan ang nalalapit na pagtatapos ng ating kwento. Lumipas ang ilang araw ay panay delivery ang natatanggap ko galing sa magaling kong asawa. Pinipilit kong huwag mainis o magalit dahil sa hindi ko matanggap na hindi na ito nagpakita pa simula nung unang pumunta ito sa kondo ko. Pinipilit kong huwag pansinin ang nararamdaman kong yamot dito. Ngunit hindi ko talaga mapigilan. Ito ba ang sinasabi niyang gagawin ang lahat? Tingin niya ba madadala niya ako kung puro padala lang alam niyang gawin? Kaya ko naman bumili ng ganito kung gugustuhin ko. So anong gusto mo? Ang makita siya? Pakipot ka pa kasi. Gusto mo rin naman pala siyang makita eh. Ngayon na hindi nagpakita, nagagalit ka riyan. Sisi ng baliw kong isipan sa sarili. Bumalik na naman ang delivery boy. At kung ano-ano na naman ang daladala nito, nagaling lang naman sa magaling kong asawa. Sa inis ko hindi ko na tinanggap at pinagsarahan pa ito na pinto. Ayoko man na maging bastos, hindi ko alam kung bakit inis na inis ako. Lumabas ako kasama ang anak ko at pumunta kami sa Disneyland. Wala akong ginawa kundi ang kuhaan kami ng anak ko ng litrato habang background ang napakagandang Disneyland sa Paris. Mas maganda siguro kung kasama si Daddy. Napapitag ako sa nagsalita sa likuran ko. Karga ko ng mga oras na iyon ang anak ko. At eto na naman ang puso ko. Nalos mabingi ako sa lakas ng tibok nito. Limpa akong napalunok na makita ko ito. Kung gaano kagwapo sa suot nito. At tulad ng dati naka-sunglass naman ang mukong. Hindi ko tuloy alam kung nagpapansin ba ito sa mga kababaihan doon. Pansin ko rin kasi na marami ng mga kababaihan na nakatingin sa kanya. Selos ka na naman? Kantiyaw ng siraulong isip ko. Mabilis kong ibinaling ang tingin sa ibang direksyon. Ilang araw itong hindi napakita tapos bigla-bigla na lang susulpot. Nakagat ko pa ang ibabang labi ko nang maamoy ko ang mabangong pabango nito. Nakalapit na pala ito sa amin. At ito namang anak ko, mukha yatang alam na ama niya ang naroroon. Panay kalampag nito at hagikik. Napapikit pa ako bigla na magsalita ito. Dada. Napangiwi ako sa binitawan tong salita. Napasingap pa ako na magdikit ang braso namin sa isa't isa. Kaya naman, bigla akong lumayo rito. Anong ginagawa mo? Pilit ko pang tinatatagan ang boses ko kahit nalalambot na ang mga tuhod ko. Doon naman ito inalis ang sunglass nito. Nailang pa ako sa paraan ng pagtitig nito kaya umiwas ako ng tingin. I miss my son. Please hayaan mo akong makarga ko man lang ang anak natin. Pagsusuma mo nito na siyang ikinalambot ng puso ko. Anak natin? Well, totoo naman. Pero iyong anak ko lang palang namimiss niya. Bigla na naman akong nainis. Ayaw ko sanang ibigay ang anak ko rito ngunit paiyak na ang baby Daniel namin. Siguro naramdaman nito na hindi ko siya ibibigay sa ama niya. Kaya nagsisimula ng umiyak habang nakatingin sa asawa ko. Ang nakakaawa pa, nakangat pa ang dalawang kamay nito sa asawa ko na para bang nagmamakaawang kunin na siya nito. Hindi ko tuloy na iwasang mapabuntong hininga ng malakas. Come here baby, your daddy is here. Don't be cry. Wika nito at tuluyan na nitong kinuhang anak namin sa akin. At ayun, panay hagikik ng anak ko. Namiss din siguro nito ang daddy niya. I miss you too baby, miss na miss ko na kayo ni mami. Parinig nito sa akin. Paano ko nasabi? Sa akin kasi ito nakatingin. Nung banggitin niya ang bagay na yan, kaya naman kunwari akong tumingin sa paligid. Pansin ko rin ang mga kababaihan na akala mo naiihi sa kilig. Hello? Hindi ba ninyo nakikita na ang pinagpapatasyahan niyo ay may asawa at anak niya? Sigaw ng isip ko. Hindi ko tuloy na iwasang umirap sa mga ito. At iyon ang pinagsisiyan ko dahil hindi ko na malaya na nakatitig pala sa akin ang balikong asawa at kitang-kita nito ang pag-irap ko sa mga babae. Ramdam ko ang pamumula ng pisngi ko. Lalo nang ngumiti ito ng ubod tamis at mas lalo pang lumapit sa akin. Para saan yun? Nakangiti pa ring wika nito at titig na titig sa akin. Nakala mo ay walang ibang tao sa paligid. Well, hindi ko naman itinatanggi na kinikilig na ako sa ngiti nito. Sadyang pinipigilan ko lang. Ang alin? Pagmaang-maangan ko rito.
Dinaan ko pa sa pagsusuplada para hindi halata. Lalo tuloy itong ngumiti na halos hanggang tenga ng ngiti. Ano bang nakakatuwa? At kung makangiti ang isang to, akala mo nanalo sa loto? Sa isip-isip ko, yung pag-irap mo sa mga babae, wika nito na lalo yatang lumawak ang pagkakangiti. Mukha pang nakikisabay ang anak namin at panay hagikik nito at palakpak pa. Akala mo naman ay naiintindihan ang sinasabi namin. Tse, pakialam mo ba? Pagtataray ko rito, akmang kukunin ko rito si Baby Daniel nang ilayo nito ng kaunti sa akin. Tingnan ko naman ito na masama, ngunit nagulat na lang ako sa ginawa nito. Bigla ako nitong inakbayan at mabilis na hinalikan sa pisngi. Ayaw mo lang aminin na nagsiselos ka. Pilyong wika nito sa akin habang hindi pa rin naaalis ang matamis ng ngiti. Para bang siyang-saya ito sa nakitang pag-irap ko sa mga babae. Akmang magsasalita ako nang unahan na ako nito. Don't worry honey, ikaw lang ang mamahalin ko at sa'yo lang dadapo ang mga matang ito na may buong pagmamahal. Ikaw lang ang pinakamaganda sa paningin ko. Wala nang iba pa. Hindi nila makukuha ang puso ko. Dilawak mo ang puso ko. Ikaw lang ang namamay-ari nito. Maaring pagpapantasya nila ako pero hanggang doon lang ang kaya nilang gawin. Dahil ang katawan at puso ko sayang-sayo lang. Nakangiting wika nito habang akbay pa rin ako nito. Karga pa rin itong anak namin sa kabilang braso nito. Ramdam ko ang pamumula ng mukha ko sa sinabi nito. Naramdaman ko rin na parang hinalukay na ewan ng tiyan ko. Para bang may mga butterfly na nagsiliparan dito. Aminin ko man o hindi, but pinapatay niya na ako sa sobrang kilig. Ganito ba siya manligaw? Salita pa lang, bumigay na ako Pero syempre pilit ko pa rin ikinukubli ang nararamdaman ko. Ewan ko sa'yo. Iyon lang at tinalikuran nito bigla. Narinig ko naman ang paghalakak nito na lalong ikinatili ng mga kababaihan. Paano ba naman? Lalo ito nabukang sexy sa tawa nito. Nakakainis talaga. You're blushing my wife. Pahabol na wika nito. Pasimple ko namang tiningnan ang mga kababaihan. Nagulat yata mga ito. Baliw talaga, kita na ngang may kargang anak yung lalaki. Iumaasa pa rin single ito. Hello, mukha ba akong kapatid niya? At pamangkin naman ang bata. Palihim ko pa ang mga itong tinaasan ng kilay. Ano kayo ngayon? Pagtataray ko. Ngunit napangiti rin ng maalala ang pagtawag ng magaling kong asawa sa akin. Talagang sinigaw pa nito ha. Uy, kilig yarn. Napagatlabi tuloy ako bigla. Muntik na ako mapatalon nang may umukbay ulit sa akin. Kain muna tayo YP bago natin ilibot si baby. Wika nito. Napanganga naman ako sa inasta nito. Mukha na ba kaming okay? Ngunit hindi na lang ako umimik at gusto ko na rin naman itong kasama. Ito naman siguro ang daan niya sa panliligaw pero this time titiyakin ko nang hindi na kami babalik pa sa dati o hindi na niya ako itatrato katulad ng dati. Kaya kailangan ko munang magpakipot bago ito tanggapin muli sa buhay ko. Para naman maranasan niya manligaw. Basta na lang niya akong inangkin na asawa. Kainis niya ha. Nagpatiano naman ako sa sinabi nito. Mukha yatang tuwa ito sa hindi ko nalang pagkibo. Kitang kita rito ang sigla sa bawat galaw nito. Saan mo gustong kumain honey ko? Tanong nito. Ikaw nagyaya, ako tatanungin mo? Kunwari pagsusungit ko rito. Imbis na may motito sa sinabi ko, natawa pa ito bigla. Sungit naman ang magandang asawa ko. Wika nito. Pagkarating sa isang restaurant, kinarga ko muna si baby upang makapag-order ito na makakain namin. Hindi ko naman naiwasang titigan nito habang abala sa pakipag-usap sa waiter. Napakagwapo talaga nito. Kitsang ang gulo tingnan. Lalo na mga labi nitong mamula-mula pa. Hindi na ako magtataka pa kung ang ilang kababaihan dito ay panay tingin dito. Parang ang gusto ko pang ipagdamot ang ngiti nitong panlaglag panty Alam ko namang gwapo ang asawa ko. Natauhan naman ako sa pagtitig ng bigla itong magsalita. Hindi ko napansin na nakaalis na pala ang waiter. Ramdam ko bigla ang pamumula ng mukha ko. Lalo nang ngumiti naman ito ng pilyo. Tumigil ka nga, kakangiti mo riyan. Kunwari inis na wika ko. Ay sus, sa'yo lang naman ako ngumiti ng ganito Pilyong wika nito. Sa akin lang daw kanina ka pa, panangiti riyan. Nagpapapansin ka lang yata sa babae dito Huli na nang ma-realize kong tunog selos na ang datingan ko. At ayon, hanggang tenga na naman ang ngiti nito. Lalo tuloy akong nainis. Alam
Alam nito na tunog selos ako. Mabuti na nga lang at hindi na lang ito umimik. Tumaba naman ang puso ko nang hainan ako nito ng pagkain sa pinggan ko. Karga ko kasi ang anak namin kaya hindi ako makagalaw masyado. Akmang kukunin ito si Baby Daniel nang pigilan ko ito. Hindi ka makakain yan, honey. Akin na muna si Baby at kumain ka na. Wika nito. Kung gusto mo susubuan na lang kita, mas maganda iyon. Pilyo pang pahabol nito. Tinapunan ko tuloy ito ng warning look. Tumawa lang ang baliw at kinuha na si Baby Daniel. Ngunit nagulat pa ako nang halikan nito bigla ang noo ko. Nagpatay muli siya na lamang ko. Pero ang puso ko, naku kanina pa ako, mamamatay sa kilig. Ganito ba ito magpakita ng panliligaw? Hanggang sanang pagpapakipot ko kung magpapatuloy ito sa ganito. Mukhang titiklop ako rito na mabilis ah. Huwag naman sana. Dapat maging worth it ang paliligaw nito upang maging matatag na ang relasyon namin. At kung ano pang susunod na mangyayari abangan nyo sa susunod na bahagi ng ating kwento. Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay parang ang bumalik sa pagka-teenager si Leonard at si Shai na kung saan bumabawi itong si Leonard. Nililigawan niya ang asawa para naman makabawi siya sa lahat ng mga nagawa niyang hindi maganda dito. Samantalang si Shai naman ay kinikilig pero gusto niyang pahirapan ng kaunti ang asawa. Ayaw na namang makuha agad ng matamis niyang oo na ganun kabilis. Dapat maging worth it ang panliligaw nito upang maging matatag na ang relasyon namin. Leonard POB. Akin na muna si Baby yan. Wika ko sa asawa kong si Shai. Alam ko kasing mahirapan itong buksan ng pinto ng kondo nito. Kung karga-karga ang anak namin lalo na't kailangan niya pang hanapin ang suso nito sa loob ng bag nito. Mabuti lang talaga hindi ito nagreklamo katulad kanina kung paano ko siya kausapin. Naihatid ko na sila pa uwi. Alas 5 na kasi ng hapon ng mga oras na yon at tulog na ang anak namin. Pagkabukas ng pinto, ako man kukunin nito si Baby Daniel sa akin kaagad kong iniiwas dito. Diretso lang ako pumasok sa loob ng kondo nito. Anong ginagawa mo? Hindi pa naman kita pinapapasok ah. Rinig kong wika ng asawa ko na mukhang niyayamot. Hindi ko naman ito pinansin at kaagad inilagay si Baby Daniel sa kama nito ng dandaan. Pigil ang ngiti sa malabi ko na makita kong asawa kong nakataas ang kilay at nakapameywang pasarapan ko. Sarap mong halikan, honey. Pasalamat ka nakakapagtimpi pa ako. Sa isip-isip ko, ipinasok ko lang anak natin at baka magising pa kapag ibinalik ko sa'yo. Wika ko sa asawa kong masungit. Hindi naman ito kagad sumagot. Okay, now you can go. Pagtataboy nito. Hindi ko naman tuloy may iwasang mapabuntong hininga. Sabay kamot sa bato. Okay, pero pwede bang dito nila ako kakain ng dinner mamaya? Paglalambing ko sa asawa ko, pansin ko bigla ang pamumula ng mukha nito na siyang gustong gusto ko. Lalo kasi itong gumaganda sa paningin ko kapag namumula ang mukha nito. Bakit dito pa mapapagod ka lang? Kung pupunta ka pa rito para lang sa pagkain. Kaya mo namang umorder. Wika nito sabay talikod. Sumunod naman ako rito. So ayaw akong paguri ng asawa ko, ganun ba? Panunukso ko bigla dito. Bigla naman itong huminto at humarap sa akin. Pulang-pula naman ang mukha nito. Akmang magsasalita ito nang unahan ko na. Hindi ako mapapagod dahil katapat lang naman ng kondo mo ang kondo ko. Pigil ang iting sagot ko rito. Bigla namang nanlalaki ang mata nito sa pagkagulat. What? You heard it, honey. Nandyan lang ang kwarto ko. Kaya pumayag ka nang dito ako kumain ng dinner. Wika ko pa rito na sinamahan ng ngiti. Hindi naman ito nakakibo. Kaya kinuha ko ang pagkakataong iyon. Babalik ako alas 7, okay? See you later, honey. Nakangiting wika ko sabay halik sa nito bago tuluyang umalis sa kondo nito. Ngiting-ngiti naman ako dahil alam kong namumula na naman ang mukha ng asawa ko sa ginawa ko. Tama lang pala talaga na hindi ako rito nagpakita nung makarang araw. Aminin man niya o hindi, alam kong namimiss na rin niya ako. Sadyang nagpapakipot lang ito, well ayos lang naman sa akin at hindi ko naman ito natangging kinikilig din ako na ganito kami magsisimula ulit. Lalo pa akong kinilig at lalo ko pa itong minahal kapag nakakita ko itong nagsiselos sa mga kababaihan. Hindi man ito aminin, alam kong mahal na mahal pa rin ako nito. Nabaling ang tingin ko sa cellphone ko na may tumatawag. Yes, Mark? Wika ko. Katatapos ko na maligo. Kailan ka uuwi? Nagkaayos na ba kayo? Bungad ka ganito sa akin.
Hindi pa at wala pa akong balak umuwi ng ganoon kabilis. Kahit na magkaayos na kami ng asawa ko. Balak ko muna kasing ipasyal na matagal dito mag-ina ko. Lalo na't noon hindi ko ito nagawa sa asawa ko. Wika ko sa kabilang linya. I understand pero sinong tumitingin ng negosyo mo rito? Tanong nito. Si Mr. Kim, may kling sagot ko. Okay, enjoy din, wika nito. Akmang tatapusin na nito ang usapan namin na may itinanong ako rito. How about my sister? How is she? Utal na tanong ko rito. Simula kasi na malaman kong kapatid ko ito sa ama, mula sa mami nito hindi ko pa ito nakakausap. Dahil pagkatapos ng usapan namin ng mama nito, kinabukasan kaagad na akong lumipad papunta rito. Kung mayroon mo kasi kaming dapat mga pag-usapan, saka na lang iyon. Mas priority ko ngayon ang sarili ko mag-ina. Ayokong humaba pa ang sama ng loob ng asawa ko sa akin. Tama ng isang pagkakamali na nagawa kong pinakamasakit dito. Pero alam kong mauunawaan din ito ng asawa ko kapag pinaalam ko ng totoo sa amin ni Evangeline. Tiyak na mawawala kagad ang sama ng loob nito sa akin. Pero hindi ko muna iyon sasabihin ngayon. At ayoko iyon ang maging dahilan upang makipagbalikan siya kagad sa akin. Hindi naman sa ayaw ko, ngunit gusto ko lang itong ligawan na hindi ko nagawa noon dito. At kapag tinanggap na ako nito, saka ko sasabihin ang lahat na hindi niya pa nalalaman. She's okay. Tinatanong ka niya sa akin. Sinabi ko naman na nandyan ka nga at may hindi kayo pagkakaunawa ng asawa mo. Medyo busy na rin iyon at siya ang humahawak ng mga negosyo ng ama-amahan niya. Sagot nito. Tumutango naman ako kahit na hindi nito nakikita. Okay, ikaw na muna ang bahala sa mag-ina, Mark. Patingin-tingin na muna ako sa mga ito. Habilin ko rito, no problem, wika nito. Wait, maagap na wika ko. What is it? Tanong nito. Nagpakawala pa ako ng malakas na buntong hininga bago nagsalita. Alam ko na kahit wala ka pang sinasabi sa akin ay noon na gusto mo si Evangeline. At alam mo naman siguro na kapatid ko siya, kaya hindi pa ako nakakatapos magsalita, tumawa ito na malakas. Hindi ko tuloy maiwasang mapakunot no at miyamot dito. Kung nasarapan ko lang talaga ito, baka nakatikim na ito. Mukha ba akong nagbibiro? Akmang magsasalita na ako nang unahan na ako nito. Relax, Leonard. Hindi ko sasamantalin ang kahinaan ng kapatid mo. Natatawang wika nito. Hindi ako nakikipagbiruan, Mark. Mariing wika ko sabay tiimbagang. Naramdaman ko naman na bigla itong natahimik. Sa kabilang linya, naramdaman siguro nitong hindi talaga ako nakikipagbiruan. Hindi dahil sa wala akong tiwala sa iyo, alam mo yan. Magkapatid na tayo kaya kilalang kilala kita pagdating sa pakikipaglaro sa babae. Kaya ngayon pa lang binabalaan na kita na ibahin mo ang kapatid ko. Wala pa yun naging boyfriend. Iba siya sa babaeng nakilala mo, Mark. Seryosong wika ko. Narinig ko naman ang buntong hininga nito. I know, Leonard. Kaya nga nagkagusto ako sa kanya. At kahit hindi mo na ako paalahanan pa, dahil hindi ko siya itutulad sa babaeng dumaan sa buhay ko. Hindi dahil sa natatakot ako sa iyo, dahil kapatid mo siya, kung hindi dahil gusto ko siya at malaki ang respeto ko sa kapatid mo. At lalong hindi ko hayaan na makakita ang kapatid mo na ikaka-disappoint sa akin. Doon talaga ako matatakot. Iba ang karisma ng kapatid mo eh. Simula na makilala ko siya, nawala na ako ng gana makipagbakbakan sa babae eh. Wika nito hanggang sa natawa ito sa uling sinabi nito. Finally, sinabi mo na rin na gusto mong kapatid ko. Ayaw pang umamin nun ah. Sa isip-isip ko naman, napangiti pa ako sa lahat ng sinabi nito. Ramdam ko ang malaking pagkagusto nito sa kapatid ko. Alam ko naman na hindi nito gagaguhin ang kapatid ko. Ngunit mas mabuti ng paalahanan ito. Mahirap na, kapatid ko pa naman si Evangeline. Iba man ang ina naming dalawa, hindi pa rin mababago na kapatid ko ito. At itinuturing ko itong buong kapatid. Kaya hindi ko naman hayaang may manakit dito, lalo na sa damdamin nito. Lalo na't alam kong malinis itong babae at hindi ito katulad ng iba. Sobra lang nakakatuwa sa side ko bilang kuya nito. Dahil nagkaroon ako ng kapatid na pinapahalaga ng sarili, matalino na, maganda pa at napakabait. Kaya pala ang layo ng ugali ng Reyes na yon kasi hindi naman pala niya talaga anak si Evangeline. Sa wakas inamin mo rin. Kung hindi pa kita kinumpununta mo kang wala ka pang balak aminin na. Wika ko habang nakangiti. Humalakhak naman ito bigla. Kaya nga tinatanong kita kung kailan ka uuwi kasi sasabihin ko na sa'yo. Nasisimulan ko ng manligaw sa kapatid mo. Natatawang wika nito. Walang problema basta tutuhanin mo at iwasan mo na ang pakikichiks mo.
at ayokong makikitang umiiyak ang kapatid ko at magsusumbong sa akin dahil nang babae ka. Wika ko pa. Kahit di mo pa sabihin Dud, gagawin ko ang lahat, huwag lang siyang umiyak o masaktan. Buwan na ngang lumipas, natigang na ang alaga ko eh. Dahil sa kapatid mo, hindi ko pa nga siya girlfriend, nagiging loyal na kagad ang alaga ko eh. Wika nito na may kasamang tawa. Natawa naman ako sa sinabi nito. Siraulo ka talaga. Umpisan mo ng maligaw, tiyakin mong naliligaw ka pa lang at baka mamaya may magsumbong sa akin na may pahalik-halik ka na sa kapatid ko. Duduguin ang nguso mo sa akin. Pagbibiro ko rito na siyang ikinahagalpak ng tawa nito. Grabe ka naman sa akin, Dud. So pwede na ba? Tanong nito na siyang ikinalito ko. Anong pwede na ba? Bakit ako tinatanong mo na ganyan? What do you mean by that? Sunod-sunod kong tanong. Hindi ko rin iwasang mapatingin sa rilong nasa bisig ko. Kung pwede ko na siyang ligawan, ang kapatid mo, wika nito. Kumunot naman ang noo ko. Bakit akong tinatanong mo niyan? Ang kapatid ko ang tanungin mo. Nasa tamang edad na iyon. Ang akin lang ay isang habili na huwag mo siyang lolokohin. Pero sa panliligaw sa kanya, hindi ako magdidesisyon yan. Ang pamalay ko ba kung ayaw pala sa'yo ng kapatid ko? Wika ko sabay ngiti dahil sa uling sinabi ko. Alam ko namang imposible na hindi ito magustuhan ng kapatid ko. Dahil napakagwapo ng kaibigan ko. Subalit naisip ko rin na hindi ang tipo ng kapatid ko ang basta lang mabibiyag sa itsura ng isang lalaki. Sa isang buwan naming pagkakalapit dito, masasabi kong hindi ito basta-basta magkakagusto dahil sa appearance sa isang lalaki. Kaya posible rin itong sumabit lalo na't babaerong kaibigan ko. Ayun na nga eh. Kaya ako napatawag sa'yo dahil may gusto talaga akong sabihin sa'yo. Kasi sabi ng kapatid mo, sa'yo ra ako magpapaalam. Kung papayag ka raw, naligawan ko siya. Dahil kuya ka raw niya at gusto niyang ikaw ang magdesisyon lalo na't mas kilala mo na raw ako na lubusan. Wika nito na mukhang nagsusubong na bata. Gulat naman ang naramdaman ko. Sinasabi na nga ba't matalino ang kapatid ko eh. Well, kung nagmana ba naman ito sa edad namin, hindi imposible yon. Hindi ko tuloy naiwasang mapagalpak ng tawa. What's funny? Mukhang nairita ito dahil sa pagtawa ko. Well, sasagot dyan. Pagputol ko at may naglalarong ngiti sa malabi ko. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga nito na marahas. Dude, don't tell me na hindi mo ako papapahintulutan. Akala ko ba magkapatid tayo? Malungkot na wika nito. Mukhang nagtatampo na. Alam na alam talaga nito ang itinatakbo ng isip ko. Hindi ko tuloy maiwasang matawa na malakas. Ang sarap pala nitong asarin. Akalain mo, sa kapatid ko lang ito titiklop. Leonard! Pagtawag nito. Sasagot dyan, saka na pagbalik ko. Pigil ang tawang wika ko rito. What? Leonard naman? Nababaliw na ako rito. Kung alam mo lang, halos ayaw niya akong makita hanggat hindi ka pa raw pumapayag eh. Nahirapan na ako. Gustong gusto ko siyang nakikita araw-araw. Wika nito na mukhang nahirapan nga. Lalo tuloy ako natawa. Hindi ko talaga akalain na ganito pala umibig ang kaibigan ko. Okay, fine. Nagbibiro lang ako eh. Gusto ko lang malaman ang reaksyon mo. Wika ko habang nakangiti. So, sasabihin ko na sa kanya na pumayag ka na ha? Wika pa nito. Napapangiti naman ako habang napapailing. Oo na, basta ingatan mo kapatid ko ha. Wika ko na seryoso ng boses. Yes boss, masusunod. Masiglang wika nito. Napapailing naman ako habang nakangiti nang ibaba ko na ang cellphone. Mabilis naman ang mga kilos ko upang magpagwapo at makikain pa ako sa asawa ko. Sakto namang dumating ang delivery para sa in-order kong bouquet flower para sa asawa ko. At kung ano pang susunod na mangyayari, ay abangan nyo sa susunod na bahagi ng ating kwento.